Knicks to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Anunoby the rebound. It's over! It's over! So hindi nga po nangyari ang gusto ni Wemby at ng buong San Antonio Spurs na baliktarin ang series at kunin ang kampyonato laban sa Knicks, mga kaibigan. Na kung saan tinapos na nga ng New York Knicks ang Spurs sa mismong baluarte pa ng San Antonio na nagtapos sa score na 94-90. Kagaya ng mga nangyari sa mga nagdaang laban sa series na ito, na palaging hawak ng Spurs ang lamang sa umpisa ng bakbakan pero palagi nga lang talaga silang nahahabol ng Knicks pagdating sa dulo. Sa huli ay biglang babaliktad ang momentum ng laro, lumilitaw ang pagiging mas may experience ng grupo ng New York kesa sa Spurs. Mas matured yung pinakitang laro ng Knicks sa buong series kaya deserve ang panalo, mga kaibigan. Nakuha ni Jalen Brunson ang Finals MVP na naglista po siya ng 45 points para durugan ang San Antonio Spurs. Nagkamali ng pagpili ang maraming fans sa mananalo ng kampyonato this season, madami kasi ang pumabor noon na Spurs ang mananalo pero kabaliktaran ang nangyari dahil talagang isang panalo lang ang binigay ng Knicks sa San Antonio. Ibang klase yung teamwork ng New York Knicks, napakaganda ang performance nila sa buong series laban sa Spurs, konektadong-konektado sila sa opensa at depensa. Yung depensa talaga nila ang naging susi sa kanilang panalo maliban sa mainit na pangunguna ni Brunson sa opensa. Ang paglimita ni Karl Anthony Towns kay Wemby ay ang isa sa pinakamatinding armas ng Knicks kontra sa Spurs. Yun naman talaga ang sinabi na natin nung una na kung papaano nila mapigilan o malimitahan ang alien ng San Antonio na hindi nagawa ng Oklahoma City Thunder kaya tinalo sila ng Spurs. Mas binatikos ng mga fans ang veteran guard ng Spurs na si De'Aaron Fox, mga kaibigan, sa kay Fox isinisisi ng lahat ang pagkatalo ng San Antonio matapos ang malaking pagkakamali niya sa Game 4. Ay pagdating ng importanteng laban sa Game 5 ay sobrang struggle si Fox, kung saan 7 points lang ang kinaya niya sa loob ng 37 minutes na paglalaro on shooting 3 out of 15 sa field at 1 of 8 sa 3-point area. Literal na hindi pumapasok ang mga tirada niya. Mas mabuti pa si Dylan Harper, nagtala pa ang rookie ng 25 points off the bench, pero nagmintis nga lang ng layup sa dulo at 2 clutch free throw. Ganun pa man rookie pa siya kaya hindi gaanong masama ang nangyari, sa laro ni Dylan ay paniguradong mag-i-improve pa siya sa mga paparating pang mga taon niya sa liga. Well, maliban sa pag-struggle ni Fox ay ganun din naman kay Wemby, mga kaibigan, kung saan 19 points lang din ang alien sa 38 minutes na paglalaro, on shooting 7 out of 19 at 1 of 5 naman sa 3-point lane. Ibig sabihin talagang naramdaman ng husto ng San Antonio Spurs ang higpit ng depensa ng New York Knicks. Congrats sa Knicks, muling nabuhay ang prangkesa nila kung saan kinakailangan pang lumagpas ng mahigit sa 5 dekada para mag-champion ulit sa liga. Napakalaking achievements ito para sa grupo nila ngayon sa pamumuno ni Brunson, Cat at OG Anunoby. Kayo, mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa pagkapanalo ng New York Knicks laban sa San Antonio Spurs? Mag-comment lang po. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay subukan nyo pong maglaro sa bagong laro na Crazy Dog. Hindi po ito isang sugal, hindi nyo na kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita, mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita na kayo kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa Crazy Dog ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa ilang maingay na malalaking trade rumor sa loob ng liga. Unahin po natin itong pagkakaroon ng malaking interest ng Detroit Pistons kay Kyrie Irving. Kapag makuha ng Detroit si Uncle Drew ay sobrang kabang-abang yung magiging duo nila ni Cade Cunningham, sureball na mahirap pigilan ang tandem ng dalawa kapag nangyari. Pinag-aagawan naman ng team ng Houston Rockets, Atlanta Hawks at Portland Trail Blazers ang former Finals MVP na si Jaylen Brown, mga kaibigan. Isa rin ang kanyang pangalan sa sobrang maingay na pinag-aagawan ng ilang team sa liga ngayon. Maraming kupunan ang interesadong kunin si JB sa Boston Celtics, bata pa at may kakaibang husay kaya matik na pagpistahan talaga. Target naman ng Minnesota Timberwolves itong si Ja Morant para tandem kay Anthony Edwards. Kakaibang duo din ito sa Wolves kapag natuloy, parehong matinik kaya paniguradong mahirap din nga silang pigilan. Kung saan ayon kay Evan Sidery ay makukuha ng Wolves si Ja Morant via 3-team trade. Involved dito ang Chicago Bulls, makukuha nila si Julius Randle plus future second-round picks. Habang mapupunta naman ng Memphis Grizzlies sina Isaac Okoro at ang 2028 pick swap via Minnesota plus future second-round pick. Ang team ng Miami Heat naman ang nangunguna ngayon sa listahan na lilipatan ni Giannis Antetokounmpo kung sakaling iwan niya ng tuluyan ang Bucks.
Sobrang solid din kasi ang kayang i-offer ng Heat sa Milwaukee para makuha si Greek Freak, kayang bitawan ng Miami sina Tyler Hero, Kelly Jaime Hawkins Jr., Kasparas Jakocionis, Nikola Jovic at ang number 13 pick nila sa paparating na draft. Mabigat na offer ang ilalatag ng Miami Heat para makuha nila ng tuluyan ang Bucks superstar. Samantala ang LeBron sa Golden State Warriors ay ang isa sa pinakamalaking usap-usapan ngayon. Marami ang naniniwala na posibleng mangyari na ito next season. Matagal ng rumors ito at mismong owner pa ng Dubs ang gustong makuha si LBJ para i-tandem sa greatest shooter. Pero yun nga, hindi madali ang makuha si LeBron at base sa report ngayon ay isang dosenang team ng liga ang nagkakaroon ng malaking interest na kuhanin si The King. Kahit may edad na ay pinag-aagawan pa rin talaga siya kasi syempre may mabigat na pangalan kaya pagkakaantersa ng maraming kupunan. Mas tutunog kasi ang franchise na makakuha kay LeBron dahil sa kanyang kasikatan na hindi matatakpan ng kanyang edad. Ganun pa man, Warriors ay ang pinaka-exciting na pupuntahan ni LBJ. Siguradong magiging mas espesyal ang tandem nila ni Stephen Curry sa GSW kapag ka natuloy. Most requested ng mga fans ito. Marami ang gustong makita ang dalawang superstar na maging magkakampi sa NBA. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol sa LeBron the Golden State Warriors? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.